So mga ka-angel, andito tayo sa Colorado, USA at autumn po ngayon, fall season, at andito tayo sa John Denver Peak viewpoint. Ang ganda ng paligid mga ka-angel, oh, yelong yelo. So ang taas na po dito mga ka-angel, nasa around 11,000 feet na. Sobrang taas na. Yan! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Ganda mga ka-angel, Aspen. Yan. Ganda mga ka-angel. Panalo. Hula ho mga ka-angel. Sana po nasa good mood po kayo at nasa mabuting kalagayan. At ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropat kalakwat sa Kuya JJ. At nagbabalik na naman. At ito mga ka-angel ay nasa Colorado, USA po tayo mga ka-angel. At nag-tour tayo, nag-drive by car from Calgary, Alberta. It takes 2 days kami nakarating dito sa Colorado kasi nag-stop over kami dito sa Montana, Wyoming area. So mga ka-angel, andito tayo ngayon sa Highway 133. Ito yung papunta na po ng $1 million highway. At titignan natin yung Uray, Colorado. Yun po yung Switzerland of America tinatawag nila. So ito mga ka-angel, oh, at talagang yelong yelo yung mga paligid. Kahit na yung ibang puno nalaglag na yung mga dahon. So maganda pa rin siya mga ka-angel. At sana mabutan natin na maliwanag pa yung $1 million para makita natin yung view. Kasi tulad ng sinabi ko, doon sa may Bertot Highway, kabina, nung dumating tayo doon sa pinakatuktok niya, hindi natin masyadong ma-i-video ng maliwanag na. So sayang, sana mabutan natin. At siyempre mga ka-angel, malalayo talaga din yung mga distance po ng bawat tourist spot na pupuntahan natin dito. Kasi po yung US halos sa kasing laki rin ng Canada. Malaki na hamak yung Canada, but malaki din po yung kanyang lupain, yung land area ng US. Kaya pagka mag-travel ay malalayo din po yung mga distance. So yan mga ka-angel, at tuloy-tuloy lang pag-drive natin at matadaanan natin yung naging controversial dito sa Colorado. Yun yung Mount Surprise, isa pong kambal o twin mountain o parang twin peaks na may mga petition o parang mga sinulong yung mga tao dito na i-rename o ipangalan, palitan ng pangalan in honor po si Sir John Denver, yung kilalang singer, yung kumanta po ng Living on a Jet Plane. So in honor to him, kasi po si Sir John Denver ay mahilig po sa mountain at love na love po niya ang Rocky Mountains, especially po dito sa Colorado area. Siyempre from his name itself ay Denver, Denver, Colorado po, yung capital city po ng Colorado. So mga ka-angel, andito tayo ngayon sa Mount Surprise viewpoint or kilala po sa tawag na John Denver Peak. Kasi po may mga petition po na ipapangalan po itong peak, yung mountain, in honor po yung the great singer na si Sir John Denver. So andito, napakataas mga ka-angel. Ganda mga ka-angel. Panalo.
So alam niyo po yung Mount Surprise mga ka-angel ay para pong kambal. So parang twin peak. So ang summit po ay nasa around 12,900 mga ka-angel. 900 plus ang summit po ng dalawang peak. Ganda mga ka-angel. So 12,000 feet na pa tayo. Mount Surprise. Yan o. Ganda. Oh my God. Ganda mga ka-angel. So ayun mga ka-angel, at tuloy-tuloy ang pagka-drive natin. At on the way po tayo sa Ouray, Colorado. Ayan po yung tinatawag nilang Switzerland of America. Kasi po yung mga background ay para pong mala Switzerland, yung mga bundok. Tapos yung mga buildings po doon sa area na yun ay mala Switzerland po, yung mga design po ng mga buildings. And then yan po yung starting point or yung parang entry or entrance pagka pumasok ka na po ng $1 million highway. Yung $1 million highway mga ka-angel ay isa po sa pinaka-stunning road sa Amerika, dahil po wala pong mga bakod o mga railings po yung daan. So pagka po titingin kayo parang feeling mahuhulog na, kung kunting kamali lang parang mahuhulog na ang car. Kaya napakadelikado po yung place na yun, based po sa mga nakita natin sa mga internet. Ay atin pong susubukan dumaan o mag-drive doon sa area na yun at titingnan natin yung beauty at saka kung gaano ba talaga ka-stunning o gaano ba talaga parang nakakatakot dumaan doon, dahil wala nga pong mga bakod. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi nila dinlagyan ng bakod. Maybe isang reason ay para maging attraction at parang talagang kumbaga may thrill o yung talagang challenge po yung pagdadrive doon sa $1 million highway. So yun mga ka-angel, at i-discover natin yan at para makita natin, kasi ang ganda mga ka-angel nung nakita natin sa mga internet ay napakaganda po yung $1 million highway. So hopefully hindi tayo gabihin at makita natin at least man lang yung mga part po ng $1 million highway. At meron din pong waterfalls doon sa kalagitnaan po ng $1 million highway. Kung subukan natin kumuha ng video, kung makuhanan pa natin, at saka sana hindi sa gabi kasi medyo makulimlim na mga ka-angel dito sa dinadanan natin ngayon dito sa Colorado. So additional information mga ka-angel, ang Colorado State ay tinatawag din po nilang Centennial State, at ito po yung pang 38 na state po ng US, at naging state siya noong 1876 pa. At yung population po niya ay almost similar o almost kadami or almost parehas sa population po ng Alberta sa Canada. So ang capital city niya mga ka-angel, of course, ay napuntahan na natin noong mga unang araw ay yung Denver, Colorado, at isa sa mga city po sa US na marami pong mga sports team, yung mga professional sports team like yung mga NBA, yung National Basketball Association. Ayan po, dyan po yung home city ng Denver Nuggets na nag-champion sa NBA from the past years. So doon po sa Denver, Colorado mga ka-angel. At yung Colorado mga ka-angel, at from the tagline na Colorful Colorado ay talaga kung kayo po ay outdoor or mountain lovers ay talagang ito po isa sa pinaka the best po na puntahan yung Colorado, kasi
Napakaganda po yung mga bundok. As you can see naman po sa mga video natin ngayon, dito na dinadaanan natin, kahit na October na, ay yung nalaglag na yung mga dahon ng ibang mga trees, ay may mga yellow pa rin. Pero may nadaanan tayong mga bundok, mga ka-angel, na for sure ng mga kalagitnaan ng fall season na around September, ay may mga red, may pagka-red po yung mga bundok, kasi parang ma-recognize mo talaga siya na parang nangitim yung mga red. So may mga part talaga na may red talaga yung bundok dito sa Colorado, mga ka-angel. Kaya sana mabalikan natin to, yung mga ka-season na kasagsagan ng fall, para makita natin yung beauty niya talaga, mga ka-angel, at makuhanan ng mga video at pictures sa may share na. So dito sa Colorado, mga ka-angel, ay marami pong mga magagandang attraction, mga national park. So andyan po yung Rocky Mountain National Park, andyan din po yung Aspen, yung nadaanan na natin noong unang mga araw. Dyan po yung kilala po yung Aspen na isa sa pinaka most expensive ski resort area dito sa North America. Andyan po yung Snowmass, andyan po yung Maroon Bells. Yung Maroon Bells na pinuntahan natin, sayang kailangan mag-bus, kaya hindi natin kayang napuntahan na. So meron din po isang city sa south po ng Denver, andyan po yung Colorado Springs. Maganda rin po dyan. May mga tourist attraction dyan na malapit din po sa city, mga ka-angel. So hindi rin natin nadaanan na some other time na. So andyan po yung Boulder, andyan po yung Breckenridge, mga ka-angel, na malaka Europe yung style, parang Switzerland din yung itsura, na isang ski resort town din. Siyempre, mga ka-angel, yung binabalak natin puntahan pagbalik natin ng Calgary, Alberta, ay yung Mesa Verde National Park na mala Egypt, o parang ito yung mga unang dito sa may area po ng Middle East, na yung itsura niya ay parang mga inukit o parang ginawang parang isang city na maliit, parang ganun yung mga unang tao. So andyan po yung Mesa Verde National Park. So meron din pong Great Sand Dunes, mga ka-angel, sayang malayo yung area niya, hindi natin kayanan din yan. At saka yung Telluride, mga ka-angel, parang Aspen din yan, na isang sikat din po sa mga iskian, yung Telluride. At Silverton, hindi natin ay dadaanan din sa dulo din po ng $1 Million Highway, but hopefully ay abutan tayo ng liwanag. Pagka madilim na, baka hindi natin kayang madaanan na yung Silverton, mga ka-angel, sa dulo po ng $1 Million Highway. So yun po yung mga attraction dito sa Colorado. Marami pa, mga ka-angel, isa-search lang po sa internet yan, at talagang mag-enjoy kayo sa Colorado. At alam nyo, mga ka-angel, yung Colorado, ulitin ko lang ulit, ay dito rin po matatagpuan yung pinaka highest peak o highest mountain above sea level sa lahat po, the whole stretch po ng Rocky Mountain. It means from Canada all the way po sa New Mexico dito sa US. So mahaba po yung Rocky Mountains. So ang pinakamataas po sa Canada, ayan po yung Mount Robson, na nadaanan na natin yan, napuntahan na natin with the friends din. Ayan po yung pinakamataas sa Canada side po ng Rocky Mountain. At of course, dito naman po sa US side ay ayan po yung Mount Elbert, mga ka-angel. So Mount Elbert ay the highest peak po sa the whole Rocky Mountain, at nadaanan natin yung isa sa mga base o parang lodge siya na hotel, kung saan po nag-i-stay muna yung mga mountaineers, yung mga mountain climbers, para bago sila umakyat doon sa summit po ng Mount Elbert. At saka pagdating po doon, mga ka-angel, ay meron pong area along the road na paikot po siya paakyat, na pwede po ninyong matanaw, or at least mahapyaw man lang kunting-kunti lang yung Mount Elbert, dahil po sa taas niya ay kumbaga parang may isa pang bundok
na before the Mount Elbert pa na area. So doon po sa area na yon. So mataas po mga ka-angel, at pagkatapos po doon sa base po ng Mount Elbert ay madadaanan din po ninyo yung Independence Pass na isa sa pinaka-highest na paved road din sa Amerika. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-angel, mga nasa pang-6, pang-6 yung Independence Pass na after po ng Mount Elbert na base. So nadaanan din po namin yan, at parang planeta ng Mars mga ka-angel yung itsura niya, na parang walang puno, tapos parang pili mo na sa Mars ka mga ka-angel sa Independence Pass. So after that nagtuloy-tuloy kaming nag-drive at hanggang all the way na po doon sa Aspen, Colorado. So yung Aspen mga ka-angel, ulitin ko ulit, at isa po sa parang kumbaga parang bump siya, parang Canmore na marami mga ski resort, skian doon, na isa sa pinakamahal o expensive po na skian dito sa North America. At ito mga ka-angel, kakaiba yung ano kaya ito. Yan. So parang planta. So going back mga ka-angel, doon sa Aspen, Colorado, maganda mga ka-angel. At may mga cable car na pwede nyo masakyan, but that time close po. Dahil po siguro dahil pa-winter na, maaga nilang kinuklose po yung cable cars. So maraming activity doon mga ka-angel. Actually yung mga celebrity, yung mga Hollywood celebrity, doon may mga property po doon sa Aspen, Colorado. At saka tulad po ng sinabi ko, sina Mariah Carey. So may mga pupunta po dyan, nagsha-shopping po dyan sa Aspen, Colorado, based po sa mga nabasa nating mga news about sa Aspen, Colorado. So yun mga ka-angel, at I advise na pagka magta-travel po kayo sa US ay kung alam po ninyo, kung nasa Alberta po kayo, ay yung pagka pupunta po kayo ng bump ay mayroon doon parang may gate na pag entry na po ng bump ay magbabayad po kayo ng nasa around $20 po na parang bayad po sa park, yung parang national park doon pa. So dito sa US almost similar. At tulad ng sinabi ko, kung madalas kayo mag-travel sa US, ay bibili na lang po kayo ng pang isang taon o yung pang 1 year po na US pass para mas mura. So almost similar lang po yung presyo. Like for example din po sa Canada, kung madalas din po kayo mag-travel, ay bibili na lang po kayo ng isang pang good for 1 year. Parang Canada National Park Pass, parang ganon. So in that case, I think nakalimutan ko yung amount po ng Canadian is around 100 plus. So something like around 125 something for the whole year. Bumili na pa tayo ng one time. I forgot the exact amount. Same din po dito sa US, almost similar. Pag i-convert po sa US dollar ay ang binayaran yata na namin noon, pumunta kami sa nung with the friends ay nasa around 80 something, $80 US dollar. Something like that. Ay pag i-convert nyo, almost the same lang po sa presyo po ng Canada. So bumili po kami noon dahil po marami po kaming madadaanan na national park dito sa US. So ito mga ka-angel, at parating na tayo sa Montrose City sa Colorado. Isa po isang small city dito sa state po ng Colorado bago po makarating po ng Ouray, Colorado. So marami pong mga establishment din dito. So titingin tayo dito ng pwede mapag-istapan, makapag-washroom man lang at makabili man lang ng isang mga merienda. At tingin-tingin tayo dito mga ka-angel sa Montrose, sa Colorado. Marami din po mga establishment mga ka-angel, mga fast food na meron din po sa Canada. So ayan may Wendy's sila mga ka-angel. So
So ayan, at tingin tayo ng mga pwede mapag-istapan. At bibili tayo ng manok mga ka-angel. At mag-search tayo dito kung may pabentahan sila ng manok. For sure walang Jollibee dito. So kahit anong klaseng manok na siguro dyan na pagtawid gutom. At bago tayo makarating man lang doon sa Ouray. Kasi baka mas mahirap po magbili doon dahil smaller town siya kaysa po compare po dito sa area dito ngayon. So ayan mga ka-angel, at samahan nyo kami ang aming Colorado, USA escapade during fall season o autumn. At mag-hunt tayo ng mga magandang view dito sa Colorado, USA mga ka-angel. Let's go! So yung alam mo yung bundok doon mga ka-angel, dyan tayo pupunta, tatawid tayo sa bundok na yun at babagtasin natin yung papasok po ng Ouray. At doon na po yung papunta nga po ng $1 million highway, parang talampasan, yung parang bangin na wala po mga railing. So mga bakod sa daan na delikado na maaaring kung kunting kamali ay maaaring mahulog po ang mga car doon based po sa mga nakita natin sa mga internet. So tara, at excited na tayo at medyo siyempre scary ang dating dahil nga yung daan is napaka stunning talaga mga ka-angel. So tara, at sasamahan nyo kami at tuloy-tuloy lang ang pag-drive natin. At ulitin ko mga ka-angel, andito tayo ngayon sa Colorado, USA. At nag-drive tayo siguro from Calgary, Alberta. Ay around 2 days tayo nakarating dito. At dumaan tayo ng Montana, ng Wyoming area, and then dito sa Colorado. So medyo traffic mga ka-angel kasi parang may construction yata. So yan at ganda ng view mga ka-angel, mga yellow pa rin yung mga ibang mga puno dito ngayon So ayan. At daming nagpupunta siguro doon sa pupuntahan natin ngayon. Siyempre mag-view sila ng mga magagandang mga viewing point. So ayan, tuloy-tuloy na mag-drive natin mga ka-angel. So yun mga ka-angel, at going back po tayo sa additional information po about sa Colorado State. So ang Colorado mga ka-angel ay it takes around 17 to 18 more or less hours from Calgary, Alberta, pagka po dito kayo dadaan sa mga major interstate highway. So but since na dumaan tayo dito sa mga bundok-bundok dito sa Wyoming at Montana area, hindi kumbaga more than po yung 17 to 18 hours. Kaya nag 2 days tayo, kailangan natin mag-stop. So ang yun mga ka-angel, pag diretsuhin nyo ay mga 17 to 18 hours without stoppage po yun. So kailangan po pa rin mag-stop po kayo. Maalam nyo mga ka-angel, pwede kayong pagkagaling kayo ng Calgary, Alberta or Edmonton, Alberta or Alberta, ay pwede po kayong mag-stop dito sa may malapit po sa boundary po ng Montana, Wyoming area. At Montana, Wyoming area, may yung Billings City, isang I think biggest city sa Montana. Pwede po kayo mag-stop dyan and then magpalipas kayo ng gabi and then mag-drive, tuloy-tuloy pag-drive nyo all the way po sa Denver, Colorado. Pagka kaya po nyo po ng 2 days. Pero syempre sayang po kasi yung mga dadaan kasi magaganda talaga. For sure talagang mag-i-stop talaga kayo at kukuha kayo ng mga pictures. So maybe 3 days. Pagpalagay natin 3 days na lang, at least maka-stop kayo sa mga major attraction along the road from Montana, Wyoming, Colorado sa na highway. So yun mga ka-angel, ang aking recommendation or suggestion lang. So yung Colorado ay isa pang-8 po na biggest by land area sa lahat po ng US state. At pagdating po naman po sa population, like I said, ay nasa
pang 21st na biggest population. So, nasa around 80 miles po ang speed limit dito ngayon mga ka-angel sa dinadaanan natin. So itry natin ibalik sa Canada o yung metric system mga ka-angel. Ayan po at nasa around 30 degrees Celsius po yung temperature ngayon dito sa Colorado ngayon. So alam nyo mga ka-angel, yung Colorado ay isa sa mga 4 na state na pagdating po sa map ay yung boundary nila ay nasa isang point na parang tuldok. So yan po yung New Mexico, yan po yung Arizona at saka Utah. So nung nagpunta na tayo doon sa Four Corners Monument na nung around summer din with the friends ay na-confuse talaga tayo mga ka-angel yung slogan nila, yung Colorful Colorado. Pero that time mga ka-angel, yung corner na yun patag, parang kumbaga parang Saskatchewan area na itsura. So at na-confuse talaga ako noon mga ka-angel. Kaya that time pagka may time babalikan namin ito para ma-explore namin kung ano, bakit naging ang slogan ay Color for Colorado. At so yan muna ang video natin mga ka-angel, at thank you very much po sa panonood at pag-subscribe po sa video natin, at ingat po kayo lagi at always pray to God. Until next video, antabayanan nyo po pa rin yung mga Colorado escape natin hanggang sa pagbalik natin sa Canada, at i-upload natin yan sa mga sunod na araw mga ka-angel. Thank you very much mga ka-angel, at God bless you always hanggang sa susunod na mga video natin. Thank you. Hi, how are you? Good. You went to Denver, Colorado?